5 ng umaga, malapit sa Pokrovsk, isang 60 toneladang Russian engineering ang biglang bumigay at nagkapira-pira. Naging isang tumpok ng mainit at baluktot na bakal ang T-80 sa nagyayelong putik ng Kazhenitoretz River, habang ang mundo ay nakatuon sa pakikipagkamay ni na Trump at Zelensky para sa isang peace deal. Sinubukan ng Kremlin na isagawa ang huling land grab. Tinangka nilang itawid ang $5 milyong na T-80 Frankenstein na ito sa ilog. Isang napakasamang desisyon. Ang 2026 offensive ng Moscow ay opisyal nang naging tumpok ng umuusok na bakal. Pinaralisa ng mga Ukrainian drones ang buong convoy ng 15 sasakyan. Naiwan silang parang mga mamahaling dekorasyon sa gitna ng nagyayelong putik. Balikan natin kung saan nagsimula ang sistang toneladang bangungot na ito. Disyembre 26, 2025, alas 4 ng madaling araw, malapit sa baryo ng Volodymyrivka, isang sakuna ang dahan-dahang gumagapang patungo sa pampang ng Kazhenitoretz River. Ang maliit na sapa na ito ay may lapad lamang na situntang talampakan, ngunit ito ay isang logistical nightmare dahil sa matatarik na pampang at putik na kayang lumamon ng isang buong bayan. Ito ang definisyon ng isang bottleneck, lumitaw mula sa Blizzard, ang pinakabagong imbensyon ng Russia, isang $5 milyong na T-80 BVM main battle tank na kinalas, binago at wineld para maging isang improvised bridge layer. Nagkabit ang engineering unit ng kalahati ng lumang TMM, 3 steel bridge sa bubong nito. Nagdagdag sila ng mga tabla ng kahoy at binalot ang buong sasakyan ng isang mabigat na turtle shell cage para magtago sa mga drone. Isa itong Frankenstein monster na tumatakbo sa trucks. Simple lang ang dahilan ng kaguluhang ito. Noong huling bahagi ng 2025, naubos na ng Kremlin na mahigit 1,000 special engineering vehicles nito. Ngayon, desperado na sila at isinasakripisyo na ang mga top tier battle tanks para lamang makatawid sa isang 70 talampakang kanal. Para itong paggamit ng Ferrari para maghakot ng graba. Masyadong mahal, top heavy at madaling masira. Ang 60 toneladang Frankenstein na ito ay patungo na sa isang mechanical failure. Iniisip ng mga Russian na proteksyon ang Blizzard. Ngunit sa katotohanan, nakikita ng mga thermal drones ang init ng makina na parang neon target sa madilim na eskinita. Sa mga tactical maps ng Ukraine, ang pampang na ito ay hindi isang tawiran. Ito ay isang 24-pitong 7 kill zone. Habang gumuho ang pampang at umiingit ang trucks, itinaya ng Moscow ang buong offensive sa kaisa-isang tulay na ito. Hindi nila alam na handa na ang Ukraine para sa sakunang ito sa bagong taon. Alas 5 ng umaga, humahagupit ang Blizzard sa bilis na 40 miles per hour sa loob ng nangungunang sasakyan. Nakatingin ang Russian commander sa kanyang thermal screen. Pinapanood niya ang pagbao ng niebe sa kanyang truck. Pakiramdam niya ay hindi siya pwedeng saktan. Para sa kanya, ang bagyong ito ay regalo mula sa Kremlin na bumulag sa mga drones ng Ukraine. Isa itong sandali ng labis na kayabangan. Sinyalis niya ang convoy na bilisan ng takbo patungo sa Kazhenitoretz River. Kumbinsido siya na ang kalikasan ay pumanig na sa kanila. Gayunpaman, 96 na oras nang minamatyagan ng Ukraine ang mga hit signatures na ito. 3 milya ang layo sa isang nakatagong cellar. Pinapanood ng isang Ukrainian team ang init ng T-80 engine. Inilunsad nila ang unang wave, 4 na standard radio-controlled FPV drones. Ito ang mga budget-friendly scouts na lumalaban sa hangin para hanapin ang bridge layer. Isa itong textbook ambush hanggang sa tumunog ang warning sensors ng Russia. Binuksan ng Russian commander ang kanyang Pol 21 at R333Z8 jamming systems. Hindi lang ito simpleng interference. Isa itong electronic sledgehammer. Sa isang saglit, malinaw ang nakikita ng Ukrainian pilot. Sa susunod na segundo, puro static na lang ang nasa screen. Isipin mong may kausap ka sa telepono habang may umaandar na jet engine sa tabi ng iyong tainga. Iyan ang hinarap ng mga drones na ito. Agad na nawala ang signal ng 3 sa 4 na drones. Ang mga unit na iyon ay hindi lang nawala, nalubotomay sila electronically sa himpapawid. Bumagsak sila sa niebe bilang mga walang kwentang plastic at lithium. Sa loob ng Russian tank, nagbubunyi ang mga sundalo. Nakita nilang bumagsak ang mga drones at akala nila ay nanalo na sila sa loterya. Nagmalaki sila sa radyo. Nasa kanila na ang himpapawid. Nagpasya ang Russia na ituloy ang laban at naglunsad ng sarili nilang high-tech counter, 6 fiber optic drones. Dahil nakakonekta ang mga ito sa physical na wire, hindi apektado ang mga Russian drones na ito ng radio noise.
Lumipad sila sa ibabaw ng pampang at nagbigay sa convoy ng malinaw na 4K thermal view. Nagsimulang gumapang ang 60 toneladang bridge layer. Ang bakal na istruktura ay nagsimulang bumuka sa ibabaw ng maputik na pampang. Umabot sa 70% deployment. Iniisip na ng mga Russian crew ang tagumpay habang papalapit ang tulay sa kabilang pampang. Ngunit inihahanda lang pala ng Ukraine ang kanilang main event, 5:05 ng umaga. Sinubukan ng Ukraine ang yabang ng mga Russian sa pamamagitan ng paglalagay ng tank. Naglunsad sila ng 6 na trash decoys o mga murang drones na may malakas na infrared emitters at radio signatures. Hindi ang pumatay ang layunin ng mga ito. Ang tanging trabaho nila ay magpakita sa lahat ng Russian sensors. Agad na kumagat ang mga Russian trench team sa pain dahil sa takot sa blizzard. Nagpanik ang mga defenders. Inakala nilang nasa ilalim sila ng isang massive swarm attack. Biglang nagpaputok ang mga nasa pampang. Ang mga 12 gauge shotguns at AK-12 ay nagsimulang bumaril sa kawalan. Ang mga muzzle flashes at red tracers ay humiwa sa gitna ng bagyo. Mukha itong isang magulong light show, pero para sa mga Russian, isa itong nakamamatay na pagkakamali. Ang bawat putok ng baril ay parang pagsindi ng flare sa isang madilim na kwarto. Ang init ng kanilang mga baril at katawan ay nakikita na sa Ukrainian thermal feeds. Masyado silang naging abala sa pagbaril sa mga murang plastic, kaya nakalimutan nilang bantayan ang lupa habang nagdiriwang ang mga Russian sa pagpapabagsak ng mga decoys. Pumasok na ang tunay na puwersa, ang wave ng Wild Hornets. Hindi ito mga ordinaryong laruan. Ang Wild Hornet ay ang heavyweight champion ng Ukrainian FPV fleet. Dinisenyo ito para sa high-speed intercepts at may dalang malakas na pampasabog para sa structural decommissioning. Habang nakatingala ang mga defenders sa decoys, 5 Hornets ang mabilis na lumilipad sa bilis na 100 mile per hour. Nagyayakapan sila sa nagyayelong putik sa taas na mas mababa sa 20 talampakan. Nakapuslit sila sa ilalim ng Russian line of fire gamit ang ingay ng mga baril para itago ang sarili nilang tunog. Huli na ng mapagtanto ng Russian commander ang bitag nang makarinig siya ng ibang uri ng sigaw. Hindi mula sa drone, kundi mula sa kanyang sariling recovery team. 2 Wild Hornets ang tumagos sa crossfire nang may surgical precision. Hindi nila tinirang tulay. Tinira nila ang life support nito. Direkta silang tumama sa fuel tanks sa mga MTLB recovery vehicles na nakaangkla sa gilid ng ilog. Ang resulta ay isang napakalakas na thermal event na nagpaangat sa likod ng mga armored vehicles mula sa lupa. Ang blizzard ay biglang naglaho dahil sa isang dambuhalang orange fireball. Naging slaughterhouse ng nasusunog na bakal ang pampang ng ilog. Agad na na-neutralize ang Russian support team. Ang kanilang kagamitan ay naging tumpok na lang ng uling dahil wala na ang mga anchors. Ang 16 toneladang bridge tank ay naging isolated at delikado ang posisyon. Naging sitting duck ito. Ngunit ang desperadong Russian commander ay nag-utos pa rin sa T-80 na ituloy ang paglatag ng tulay ng mag-isa. Ngunit heto ang masaklap. Susubukan pa rin lumaban ang Russia at ang susunod nilang galaw ang magiging pinakamapanganib na sugal sa gabing iyon. Ang Wild Hornet ay isang halimaw pagdating sa bilis at lakas ng payload. 5 sa mga ito ang mabilis na dumating. Mas mababa sa 13 talampakan ang lipad para hindi makita ng radar. Ito ang aerial equivalent ng isang high-wire act. 2 sa kanila ang tumagos sa electronic shield at tumama sa MTLB recovery vehicle na sumusuporta sa bridge layer. Napakalaki ng pinsala. Ang nangungunang MTLB ay sumabog ng napakalakas sa gitna ng bagyo. Ang headset ng Russian commander ay napuno ng sigaw at static habang naglalaho ang recovery team sa usok dahil wala na ang support anchors. Ang 60 toneladang bridge tank ay nagsimulang manginig ng malakas. Ang pampang na humina dahil sa pagsabog ay nagsimulang gumuho sa ilalim ng trucks ng T-80. Ang tulay ay nakabiti na sa 70% deployment at wala na ito sa balanse. Ang selebrasyon ng commander ay naging isang frantic SOS. Nagtatapos na ang appetizer at magsisimula na ang pinakamapanganib na bahagi ng gabi. 5:07 ng umaga. Dumating ang isa pang batch ng 10 quadcopter drones. Hindi pa handang iwanan ng Moscow ang $5 bilyong na nasusunog na bakal. Nagdesisyon ng Russian commander na gamitin ang lahat ng electronic brutality. Nagsimulang muli ang putukan ng mga shotgun at AK-12 na gumagawa ng kurtina ng mga tracers. Hindi lang nila ginugulo ang signal. Aktibo nilang binabaril ang mga drone sa langit. Sinubukan ng Ukraine na ituloy ang atake gamit ang FPVs.
pero masyadong matindi ang depensa dahil sa tindi ng jamming at ulan ng tingga. Tatlong Wild Hornets pang nawasak sa himpapawid. Nagbubunyi ang Russian infantry dahil sa bumabagsak na debris. Para sa kanila, ito ay isang masterclass sa defense. Ang turtle shell cage ng bridge tank ay gumagana rin. Pinoprotektahan ng hydraulics nito. Sa likod ng apoy na ito, patuloy ang trabaho ng mga Russian fiber optic snakes dahil sa kanilang glass threads. Hindi sila apektado ng electronic chaos. Ang mga drones na ito ang nagsisilbing high definition guide para sa bridge tank habang iginagapang ito sa putik. Ang hydraulic arms ay dumadaing na sa tindi ng pressure habang itinutulak ang bakal. By Vendor Tisu, by Vendor Basu, by Vendor Josu. Ang dulo ng tulay ay ilang pulgada na lang ang layo mula sa kabilang pampang. Sa loob ng command unit, pakiramdam ng Russian officer ay isa siyang tactical genius. Nakikita niyang pinapabagsak ng kanyang mga tao ang mga drones habang ang tulay ay malapit na sa finish line. Binigyan na niya ng sinyales ang timinumpitong vehicle armored convoy na paandarin ng kanilang mga makina. Ang ugong ng diesel engines ay pumuno sa hangin habang ang mga tangke at MTLB ay naghahanda ng tumawid. Kumbinsido ang Moscow na natalo na nila ang Ukraine sa sektor na ito. Akala nila ay tapos na ang usapan at sila ang nanalo. Sa halip, pumasok sila sa pinakalethal na bitag ngayong taglamig. Hindi nauubusan ng drones ang Ukraine. Naghihintay lang sila na maabot ng Russian bridge ang maximum mechanical stress point nito dahil ang tulay ay nasa 90% na. Ang center of gravity nito ay lantad na at wala na ang support anchors. Ito ang perpektong sandali para sa isang bisita na hindi tinatablan ng shotgun o jamming. Narito na ang dulo ng linya. 5:12 ng umaga. Ang Russian bridge ay nakabitin na sa 95%. Ilang pulgada na lang mula sa maputik na pampang. Sa isip ng Russian commander, nakatali na ang medalya sa kanyang dibdib. Ang armored convoy ay nagre-rev na ng mga makina, handa ng sumugod. Akala nila ay tapos na ang hirap at bukas na ang daan patungong Pokrovsk. Sa katotohanan, nagsisimula pa lang ang bangungot. Mula sa isang tagong posisyon na 10 milyang layo, inilunsad ng Ukraine ang huling strike. 3 fiber optic controlled FPVs. Ito ang Gemengelite Assassins, Ningemundo e Ningedroni. Walang kinalaman ng radio waves dito. Ang mga units na ito ay nakatali sa isang manipis na glass thread na may 1.5 gigabit data stream. Zero lang at zero chance na ma-jam. Kahit gaano kalakas ang electronic warfare ng Russia, wala itong epekto sa mga drones na ito. Ang mga pilots ay may malinaw na 4K view habang lumilipad sa bilis na 110 km per hour. Hindi iniiwasan ng pilot ang mga shotgun. Mas mabilis siya sa mga ito. Hindi niya pinapansin ang mga tracers dahil mayroon siyang isang target, ang primary hydraulic hinge, ang kaisa-isang bahagi kung saan ang 60 toneladang bakal ay nakakabit sa T-80 chassis. Ito ang Achilles heel ng tulay at dahil 95% ng bigat ng tulay ay nakasandal na sa harap, ang hinge na iyon ay nasa ilalim ng matinding stress. Tumama ang unang fiber optic hornet ng may surgical precision. Isang malakas na pagsabog ang naganap mismo sa main joint. Wala mang lang oras ang Russian crew para sumigaw bago tumama ang pangalawang drone sa secondary support cable. Naputol ang glass thread sa likod nito. Mission accomplished. Ngayon, physics na ang bahala dahil wala na ang hydraulic joint para humawak dito. Ang bigat ng tulay ang naging sarili nitong executioner. Ang bakal ay naputol na parang tunog ng freight train na bumangga sa bundok. Ang main hinge ay nagkapira-pira at ang 60 toneladang tulay ay bumulusok sa ilog. Ang T-80 chassis, ang $5 milyong na Frankenstein, ay kinaladkad ng pabagsak na bigat. Bumao ng nguso nito sa putik hanggang sa tumayo ito ng halos patayo. Isa itong catastrophic structural decommissioning. Sa loob ng 5 segundo, ang breakthrough ng Russia ay naging isang 60 toneladang roadblock. Ang armored convoy sa likod nito ay biglang nagpreno, na stuck sa putik habang pinapanood ang kanilang tanging daanan na lumulubog sa ilog. Nakatitig lang ang Russian commander sa kanyang bakanting screen. Hindi lang tulay ang sinira ng Ukraine, winakasan nila ang buong offensive. Ang aftermath ng 5 segundong sakonang ito ay isang logistical heart attack para sa Kremlin. Ang T-80 bridge layer na iyon ay isa ng permanenteng monumento sa ilalim ng tubig na humaharang sa kaisa-isang tawiran. Sa likod nito, ang natitirang bahagi ng convoy ay opisyal nang naging mga sitting duck. Na-stuck sila sa nagyayelong putik at walang mapuntahan.
Hindi They've lang cut basta the main umalis ang highway Ukraine here. pagkatapos bumagsak This ang marks tulay. the critical Tinawag nila ang vulnerability cleanup for the crew. southern Sa loob ng logistics. ilang minuto, ang artillery at cluster munitions ay nagsimulang umulan sa paralisadong column. Nang matapos ang blizzard, halos 27 piraso ng heavy equipment ang nawasak sa sektor na ito. Ang sistemadong pagkawasak na ito ay naging libingan ng mga Russian assets. Tingnan natin ang strategic scorecard. Ang pagkawala ng crossing point na ito ay nagpatigil sa supply chain para sa buong southern front ng Pokrovsk. Inubos ng Moscow ang buong Disyembre para magkaroon ng momentum. At ngayon ang momentum na iyon ay parang tren na bumangga sa pader ng semento. Ang bawat unit ng Russia sa kabilang panig ng ilog ay tila nasa isang isla na naghihintay ng supplies na hindi darating. Lumikha ito ng isang matinding strategic dilemma para sa Moscow. Kailangan nilang kumuha ng electronic warfare units mula sa front lines para protektahan ang kanilang logistics sa likod. Pinapahina nila ang kanilang sariling offense para lang pigilan ng isang drone na kontrolado ng wire. Samantala, ang footage ng 60 toneladang Frankenstein na naputol na parang tingting ay kumakalat na sa internet. Pinapakita nito ang katotohanan na ang improvisation ng Russia ay isang desperado at mahal na kabiguan. Pagdating sa ekonomiya, mas malala ang sitwasyon. Ang Ukraine ay gumamit lang ng $8,000 na halaga ng drones para wasakin ang mahigit $7 milyong na kagamitan at magdulot ng strategic paralysis. Kahit ang pinaka-agresibong hedge fund sa Wall Street ay hindi makakakuha ng 30,000% return on investment na tulad niyan. Kaya, ano ang aral para sa araw na ito? Kapag desperado ka na at kailangan mo nang mag-weld ng scrap metal sa isang $5 milyong na tangke para lang makatawid sa isang 70 talampakang kanal, baka panahon na para pag-isipan ang iyong mga desisyon sa buhay. Pinatunayan ng Ukraine na ang isang maayos na pagkakalagay na extension cord ay sapat na para patigilin ang isang buong offensive. Ano ang tingin nyo? Inasahan nyo bang babagsak ng ganoon ang halimaw na iyon? O akala nyo ay may laban ng turtle shell ng Russia? Mag-iwan ng comments sa ibaba. Kung nagustuhan nyo ang panonood sa pinakamalaking tactical gamble ng Moscow na naging permanenteng dekorasyon sa ilog, i-hit ang like button, mag-subscribe at i-ring ang bell para sa iba pang updates. Hanggang sa muli, paalam muna sa ngayon.